Man TV. Ricardo Willis. Kabanata 351. Ikaw at ang nanay mo ay napakatanga. Makalipas ang 20 minuto, natapos ni Ricardo ang kanyang pagkain at sumunod sa likod ng dalawang babae, isang matangkad at isang maliit, na may bakas ng hindi makapaniwalang mukha. Siya ay natatakpan ng iba't ibang bagay at may hawak na isang skewer ng roasted duck sausage sa isang kamay at isang candied hawthorn stick sa kabilang kamay. Si Nora, ang mapaglarong batang babae na mahilig kumain, ay hindi nakakagulat kay Ricardo. Ang hindi niya inaasahan ay si Miranda, ang ice queen na lumaki sa isang mayamang pamilya mula pagkabata, ay magiging masigasig sa night market shopping. Naisip ni Ricardo na hindi siya magiging interesado sa mga murang bagay na ito. Pero hindi niya inaasahan na ganoon ang ugali nito sa lahat ng nakikita niya. Bumili si Miranda ng ilang set ng damit na nagkakahalaga ng $10 mula sa mga nagtitinda sa kalye para sa kanya at kay Nora. At nang makita niya si Ricardo na nakikipag-bargain sa isang tao, natutunan pa nga ng CEO na ito kung paano makipag-bargain sa sarili niya. Hindi na ito makakapag down to earth kaysa doon. Ang pagmamasid sa kaakit-akit na figure ni Miranda mula sa likuran ay nagpainit at naantig sa loob ni Ricardo. Malalim niyang pinahahalagahan ang sandaling ito. Kung ang pamilya nilang tatlo ay mananatiling ganito magpakailanman. Gayunpaman, ang pag-iisip tungkol sa sumpa ni Nora ay nagparamdam sa kanya na parang may mga madilim na ulap na bumabalot sa kanya at sa kanyang anak na babae. Ni hindi nga siya sigurado kung mabuti ba o masama para mas lumalim ang relasyon ni Miranda kay Nora. Oh, anong ginagawa nila dyan? Mukhang masaya. Mommy Miranda, can we go see? Sa sandaling ito, itinuro ni Nora ang kalapit na booth habang tuwang-tuwang hinihila ang braso ni Miranda. Tumingin din doon si Miranda. Ito pala ay isang hoop toss game na naging sikat kamakailan sa mga lansangan. Nag-set up sila ng iba't ibang mga premyo sa loob ng isang lugar pagkatapos ay nagbayad ang mga tao ng pera para sa mga hoop. Kahit anong mahuli nila ay magiging kanila. Siyempre lahat ng magagandang bagay ay inilagay sa likod para hindi madaling mahuli ng mga tao. Sa pagtingin sa gilid na iyon na may interes na nakasulat sa buong Kat-Anji tanging mukha niya, sinabi ni Miranda, "Okay, let's go take a look." Nang makitang masayang tumanggo si Miranda sa kanyang ulo ay naging dahilan ng pagpalakpak ni Nora ng kanyang mga kamay. Yay! Gusto ko rin maglaro. Mommy Miranda, bilisan mo. Pagkasabi nito ay unti-unti silang tumakbo patungo sa direksyong iyon habang si Ricardo naman ay nakasunod sa kanilang likuran na mukhang nalulungkot. Ang walang utang na loob na maliit na batang babae na si Nora ay halos nakalimutan ang tungkol sa kanyang sariling ama ngayong kasama niya si Mommy Miranda. Pero syempre hindi talaga magalit si Ricardo. Alam niyang kulang sa pagmamahal ng ina ang kanyang anak, kaya naman napakapit siya kay Miranda. Pagkatapos, bumili si Nora ng isang set ng mga singsing sa halagang $15 at si Miranda ay sabik na sumunod, bumili ng sarili niyang set sa parehong presyo. Si Ricardo ay nakatayo sa tabi ng kanyang mga bag, alam na ang $30 ay malamang na maubos. Ngunit ito ay hindi mahalaga. Katuwaan lang ang lahat basta masaya sina Nora at Miranda. Oo nga, nawala ni Nora ang lahat ng 15 singsing na mayroon siya nang wala sa oras at wala nang maipakita dito. Nakatayo siya doon na nakapout at mukhang nagtatanong siya sa kanyang mga pagpipilian habang si Miranda ay hinagis ng mas mabagal sa kanyang ngunit hindi pa rin siya nakakakuha ng anumang singsing sa anumang bagay. Miranda Mommy, can I help you throw? Ipinikit ni Nora ang malalaking mata kay Miranda. Oo naman. Malumanay na tumanggo si Miranda at ibinigay ang kanyang set ng mga singsing kay Nora. Mukhang determinado ngayon si Nora ngunit nakuha lamang niya ang isang murang ashtray na nagkakahalaga ng ilang box na hindi nagamit ni Ricardo dahil hindi siya naninigarilyo. Mukhang disappointed ang dalawang babae. Bakit ang hirap nito? Reklamo ng magandang si Miranda na may bahid ng pangungulila sa boses na parang batang layaw. Oo nga. Dahil ba sa sobrang tanga natin? Malungkot na tanong ng kawawang maliit na si Nora. Siguro, pagbibitiw ni Miranda. Sa puntong ito, hindi napigilan ni Ricardo na matawa nang makita kung gaano ka-cute ang dalawang babae.
Gayunpaman, ang kanilang tawa ay mabilis na napalitan ng galit na mga titig na nakadirekta sa kanya nang mahuli nila siyang tumatawa sa kanila. Pinagtatawanan tayo ng masamang daddy. Galit na pout ni Nora habang ang Diyosa na CEO ay binigyan siya ng nagyayelong titig na puno ng inis. How dared he laugh at them when they already admitted they are stupid? Si Ricardo ay nagpawis ng malamig at nanliit ang kanyang leeg bago nagsalita ng kung ano-ano habang nasa malapit ang isang excited na chubby na batang lalaki na nasa 7 o 8 taong gulang na nakahawak sa kanyang larwang Transformers ay sumigaw, "Oo! Galing ni Daddy. Hoy, tanga talaga kayo kumpara sa tatay ko." Sa tabi ng chubby boy ay isang lalaki na nasa early 30s na may tampo rin sa mukha. Ang mga nagmamasid at nagdaraan ay napatingin sa dalawa na may inggit. Ang larwang Transformers na iyon ay dekuryente, dapat ay nagkakahalaga ng daan-daang dolyar. This guy is amazing. Nakita ko siyang nakakuha ng accessory kanina. Anong master? Habang nakikinig sila sa mga papuri na ito, lalong naging proud ang chubby boy at ang kanyang ama. Hindi lamang nila nakuha ang kanilang mga kamay sa isang bagay na mabuti, ngunit nasiyahan din nila ang kanilang walang kabuluhan. Sa puntong ito, nagpakita si Nora ng galit na ekspresyon nang marinig ang chubby boy na nagsabi na sila ni Miranda ay tanga. Anong maganda dun? Naglalaro lang kami ng mommy ko. Lalaki ang papa mo samantalang babae naman kami ng nanay ko. Paano mo kami may kukumpara? Hindi pa nga nasusubukan ng papa ko. Kung susubukan niya, siguradong mas magaling pa siya sa papa mo. Ang chubby boy clicked his tongue, kalokohan. My dad is the best. He can get many things right. Kaya rin ng tatay ko. Ano ang espesyal sa Transformers? Makakapunta ang tatay ko sa likod ng malaking submarino dyan. Makukuha ng tatay ko ang Monkey King. Maaaring ibaba ng aking ama ang buwan. Yabang mo. Makakahawak din ang tatay ko sa araw. Gabi na ngayon. Nasaan ang araw? Nagyayabang ka lang. Pabalik-balik na nagtalo si Nora at ang chubby boy hanggang sa mawalan na ng malay ang dalawang bata sa kanilang mga sinasabi. Nagpakita si Ricardo ng ekspresyon ng kawalan ng pagsasalita. Gayunpaman, siya, bilang isang may sapat na gulang, ay hindi interesado sa pakikialam sa mga alitan ng mga bata. Siya ay handa lamang na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa ibang pagkakataon, kumuha ng ilang magagandang bagay para sa kanyang anak na babae, at iligtas ang ilang mukha para sa maliit na lalaki. Tumayo si Miranda at may sinabi kay Nora. Sa sandaling ito, ibinaling ng chubby boy ang kanyang tingin kay Ricardo. The next second, niluwa niya si Ricardo at pinahaba pa ang middle finger. Basura lang ang tatay mo. Naglakas loob lang siyang tumayo dyan at manood, hindi man lang manggahas maglaro. Kilala ng tatay mo ang sarili niya. Kung maglalaro siya, tiyak na wala siyang tatamaan. Baka mapahiya pa siya hanggang mamatay. Sinulyapan ni Ricardo ang dress sa kanyang pantalon, at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong gulo. Sa sumunod na segundo, ang matalim niyang tingin ay lumipat sa tatay ng chubby boy, naghihintay na makita ang kanyang reaksyon. Kabanata 352 ito ba ay isang panloloko sa lahat? Dinuraan talaga siya ng pilyong bata. Anong brat? Malinaw na hindi nagturo ng anumang asal. Ngunit hindi makayuko si Ricardo sa antas ng 7 o 8 taong gulang, kaya tumingin siya sa tatay ng bata. Sabi nga sa kasabihan, kung hindi mo tuturuan ang anak mo, kasalanan mo bilang magulang. Kung ang kanyang anak ay dumura sa iba, hindi ba dapat humingi ng tawad ang tatay? Gayunpaman, sa sandaling ito, ang kalbo na lalaking iyon sa edad na 30s ay ngumiti lamang at tumingin kay Ricardo nang walang anumang indikasyon ng paghingi ng tawad. Sinulyapan pa niya ng mata ko at nagseselos si Miranda. Agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo at malamig na nagsalita, "Dude, niluwa ako ng anak mo. Wala ka bang gagawin?" Galit ding pinandilatan ni Miranda ang mag-ama. Naikuyom ni Nora ang kanyang mga kamao na may galit na ekspresyon sa kanyang mukha na parang handang lumaban. Hindi mas marunong ang bata. Hindi ka naman makikipagtalo sa bata, di ba? Iyan ay masyadong maliit,
sabi ng kalbong lalaki na walang pakialam. Tumalikod pa siya at inakusahan si Ricardo mula sa kanyang moral high ground dahil sa pagiging hindi makatwiran noong bata pa ang sarili niyang anak at hindi pa nakakaalam. Nang marinig ang pananalitang ito, silang tatlo ay nagpakita ng galit sa kanilang mga ekspresyon. Lalong mabangis ang mukha ni Nora na gustong suntukin ang chubby boy. Pinrotektahan ni Ricardo si Nora sa pamamagitan ng paghila sa kanya pabalik. Nora, huwag kang patulan ng sinuman. Ayaw niyang magkaproblema si Nora dahil sa pananakit ng isang tao sa kabila ng maraming pagsasanay na pinagdaanan niya sa ilalim niya na nagpalakas sa kanya kaysa karamihan sa mga martial artists sa kanilang mga unang yugto ng pagsasanay. Paulit-ulit na binalaan ni Ricardo si Nora na huwag madaling makipag-away sa ibang mga bata sa kindergarten ngunit nababahala pa rin kung ano ang maaaring mangyari kapag nasuntok niya ang chubby na batang ito ngayong nandito na sila sa labas na nagdudulot ng gulo. Anong ginagawa mo, little girlie? Gusto mo bang bugbugin kita? Mayabang na nagtaas baba ang chubby boy habang nagsasalita ng malakas. Napamura ang kalbong lalaki habang nakatingin sa ibaba ni Ricardo. Ano? Hindi kakayanin ang paglalaro tulad ng ring toss kaya ngayon ay may laban tayo sa totoong buhay. Malamig na ngumuso si Ricardo, sinong nagsabi sa'yong hindi ko kakayanin? Oh, then let's compare. Sino kayang magbalot ng mas marami at mas magandang bagay? Hinahamon kita. What's the point of talking here? If you have the guts, win some good stuff for your wife and daughter. Lahat, ano sa tingin ninyo? Paghahaman ng lalaki na sumisigaw sa mga nanunood. Nandoon lang ang mga tao para manood ng palabas at walang pakialam na makisali sa isang malaking bagay. Agad naman silang sumabay sa hiyawan. Sa sandaling ito, nakipagpalitan ng tingin ang vendor sa lalaki bago naglakad na may ngiti sa labi. He tried to act as a mediator and advised Ricardo, "Bro, we're all here to have fun. Huwag kang magalit ngayon." He continued, "Why don't you two compete? If you win against him, it'll be considered winning some face for your wife and daughter too. Isn't that better than nothing?" Tama. Ikumpara natin. Dare you. Ngumisi ang lalaki. Nanatiling kalmado si Ricardo ngunit makahulugang tumingin sa tindero at sa lalaki matapos ang panandaliang pagtatama nila kanina ay hindi nakaligtas sa kanyang pansin. Ha! So ang lalaking ito ay nagtatrabaho sa vendor na ito. Tama ang hula ni Ricardo na nagtutulungan sila sa pag-udyok sa paggastos ng mga customer sa pamamagitan ng pag-uudyok sa kanila kung sumama sila sa kanilang mga asawa o mga anak. Minsan may isang lalaki na gumastos ng higit sa $800 dahil sa kanyang mga provocation. Daddy. Hinayla ni Nora ang kamay ni Ricardo habang nakatingala sa kanya gamit ang malalaking mata. Ricardo, why not compete against him? Ano ang kinakatakutan natin? Nagnganga ang ngipi ni Miranda dahil gusto niyang tulungan ni Ricardo ang kanyang anak na maibalik ang pagmamalaki. Sige. Nakangiting tumanggo si Ricardo bago pansamantalang hinubad ang nakasabit sa katawan. Hindi nagtagal ay malamig niyang sinabi sa lalaki, ang pagkukumpara lang ng ganito ay nakakasawa na. Bakit hindi tayo pumusta? Nagtataka ang lalaki na tumaas ang isang kilay habang sinusuri si Ricardo mula ulo hanggang paa bago nagtanong ng masama, ano ang postahan natin? Paano kung bumili ng pantay na bilang ng mga hoop? Pagkatapos ay tingnan natin kung sino ang makakapagbalot ng higit pang mga bagay na mas mahusay. Kung ako ay manalo, pagkatapos ay kukunin ko ang larwang Transformers ng iyong anak para sa aking anak na babae. Pagkatapos ay hilingin sa iyong anak na humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang sarili. Kung manalo ka, dagdag ni Ricardo na may kumpiyansa, I'll give you $1,000 cash instead. Nang marinig ang mga salitang ito ay nagliwanag ang mga mata ng lalaki nang walang pag-aalinlangan. Isang bakas ng kasakiman ang sumilay sa kanyang mukha nang marinig niya ang tungkol sa pera na sangkot bilang karagdagan sa mga panalong laruan. Nagtrabaho siya sa ilalim ng may-ari ng stall, at ang kanyang katumpakan sa paghagis ng mga hoop ay mas mataas kaysa sa karaniwang tao. Buong tiwala siya na kaya niyang talunin si Ricardo.
Napangisi ang lalaki sa loob-loob, sa pag-aakalang hindi niya inaasahan na kikita pa siya ngayong gabi bukod sa mababayaran ng may-ari ng stall. Alright. Boss, give me $10 worth, nakangiting sabi ni Ricardo sa may-ari ng stall. Nang marinig ito, nagkaroon kaagad ng koro ng buzz mula sa karamihan. Malamig na sagot ng may-ari ng stall, "Bro, bibili ka ba talaga ng $10? 3 hoops for $10. Ano pa ang mahuli mo?" The guy also mocked him, "Exactly. Are you too scared to compete with me properly? $10 for 3 hoops. Wala ka talagang mahuhuli. Sasabihin mo na lang na tay. Hahaha. Napakaduwag ng tatay mo." Nanatiling walang ekspresyon si Ricardo at mahinahong sinabi, "Magsimula tayo sa halaga ng $10. Kung hindi tayo magtatagumpay sa paghuli ng anuman, magpapatuloy tayo hanggang sa may mananalo." Napatawa ang lalaki nang marinig ang panukalang ito, "Ang ganda." Sa mapanghamak na mga mata kay Ricardo, binigyan siya ng may-ari ng stall ng tig-3 hoop sa kanya at sa lalaki. Sa isip-isip niya, parang si Ricardo na nagkukunwaring mayaman pero mahirap talaga. Sayang naman, napakagandang asawa sa tabi niya. Siguradong bulag siya. Sa puntong ito ay hindi lamang niya naisip ito ngunit maraming mga manunood din ang may katulad na pag-iisip tungkol kay Ricardo na mukhang mura habang naglalaro lamang ng $10 na singsing. Napatingin ako kay Miranda sa tabi niya. Para sa isang tulad ng kanyang maladyosang kagandahan matalino, ilang big boss ang luluhod at dinilaan ang kanyang mga paa. Bakit siya pipili ng ganoong lalaking hindi mapagbigay? Daddy, go for it. Sigaw ni Nora kay Ricardo na puno ng tiwala sa ama gaya ng dati. Tumingin din si Miranda kay Ricardo na puno ng pag-asa ang mga mata. Bagamat ito ay isang maliit na laro, sariwa at kapana-panabik ang pakiramdam para sa kanya bilang CEO ng kanilang kumpanya higit sa lahat dahil gusto niyang mabawi ni Ricardo ang ilang pagmamalaki sa pamamagitan ng pagbugbog sa dalawang lalaking nanunuya sa kanila kanina. I mean, alin ang gusto mo? Pabirong tanong ng lalaki ngayon. If I'm going for one, walang pakialam na sagot ni Ricardo habang mahinang nakangiti ngayon. Ito ay tiyak na magiging isa na pinakamahalaga. Kabanata 353 Hindi kayang mawalan. Pagkarinig sa sinabi ni Ricardo, tumawa ang lalaki, "Ano? Ang pinakamahalaga? Hahaha. Ang pinakamahalaga ay nasa likod na hanay, at sila rin ang pinakamahirap hulihin. Alam mo ba iyon? Siyempre gusto ko." Sagot naman ni Ricardo na nakangisi. Nang marinig ito ng vendor, nakangiting itinuro ng vendor ang mga item sa huling row, "Bro, lahat ng pinakamahalaga ay narito. Kung gusto mong subukang hulihin ang mga ito, sige. Kung mahuli mo ito ngayon, gaano man magiging sulit ang halagang ginagastos mo, haha. Good luck." Tiyak na umaasa siya na si Ricardo ay, kagatin ng higit pa kaysa sa kanyang ngumunguya, at talagang itatapon patungo sa huling hanay na iyon. Kung gagawin niya ito, walang paraan na mahuli ng taong ito ang anuman. Ang nawawala ay isang tiyak na bagay. At saka muling sinigawan ng chubby na iyon si Nora, "Not only is your dad useless but he's also full of hot air." Ngumuso si Nora, "Just wait and see. My dad is amazing." Ang batang babaeng ito ay may bulag na pananampalataya at paghanga sa kanyang ama mula simula hanggang wakas. Sa puntong ito, tumingin si Ricardo sa huling hanay na may kalmadong ngiti sa kanyang mukha na para bang kontrolado niya ang lahat. Ang mga bagay sa huling hanay ay talagang mahalaga, 3 napakalaking tela na manika at 2 palamuting jade. Bagamat hindi ito mga dekalidad na batong jade, ang malaking sukat nito ay nagkakahalaga ng ilang libong dolyar bawat isa. Bilang karagdagan sa mga ito ay mga copper gourds, electric aircraft carrier at remote-controlled na eroplano na matatagpuan sa likuran. Hey, panoorin mong mabuti ngayon. Casual na kinuha ni Ricardo ang isa sa mga hoop nang hindi man lang nakapuntirya ng maayos bago ito itinapon sa himpapawid. Ang pagkakita sa kanya na nagtapon ng ganito ay naging sanhi ng parehong mga vendor, kasama ang kalbo na lalaki, pati na rin ang mga nanunood sa kanyang paligid upang magpakita ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala o pang-aalipusta. Naghahadyos ng hindi man lang tinatamaan.
Sinusubukang masyadong mahirap na magmukhang cool. As if naman may makakahuli ng ganyan. Samantala si Nora ay matamang nakamasid sa tabi ni Miranda na may ekspresyon na puno ng pag-asa habang nakatitig sa singsing na umiikot sa hangin. Snap! Sa sumunod na segundo, laking gulat ng lahat, ang singsing ay mahusay na damapo sa tainga ng napakalaking teddy bear. Kriek! Hindi makapaniwalang tumitig ang may-ari ng stall, medyo hindi natural ang kanyang mukha. Napasabunot din ang kalbo sa gilid ng kanyang bibig, medyo tulala. Oo, galing ni Daddy. Daddy, I want this big doll. Mamayang gabi matutulog ako kaya yakap ito ng mahigpit. Sa pagkakataong ito, biglang sumigaw si Nora na nagpalakpakan ng mga kamay na excited na sumisigaw ng malakas. Boss, dalhin mo dito please. Nakangiting sabi ni Ricardo. Ang may-ari ng stall, bagamat medyo nababalisa, ay kinuha ang napakalaking stuffed bear at pinilit na ngumiti sa kanyang mukha. He gave Ricardo a thumbs up, despite his internal concerns. Bro, ang swerte mo, ha? Damn! Ang napakalaking teddy bear na ito ay nagkakahalaga sa kanya ng higit sa 100 nang muli niya itong i-restock. Masasabing ang mga premyo na nakadisplay sa likod ay nandoon lamang para makaakit ng mga customer. Talagang hindi inaasahan ng may-ari ng stall na may makakarating talaga sa isang hoop, at sa ilang sandali, medyo ayaw niya. Daddy, bilasan mo rin kumuha ng para kay Mommy Miranda. Hinayla ni Nora ang manggas ni Ricardo at saka sinigawan si Miranda, Mommy Miranda, anong gusto mo? Hayaan mo ang asawa mo na kunin para sa'yo. Ngumisi ngayon si Ricardo at tumingin kay Miranda, na binigyan siya ng mapaglarong tingin, medyo namumula ang magandang mukha nito. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, itinuro niya ang isang malaking ulo na dog plush toy at tinanong si Ricardo, I want that one. Can you hit it? Kakaibang sulyap ni Ricardo kay Miranda, hindi inaasahan na gusto din ng corporate goddess ng manika. Tila natural na nagustuhan ng mga batang babae ang gayong mga bagay, anuman ang edad. Sure, I'll get it for you, nakangiting sambit ni Ricardo. Ang may-ari, na pinapalitan ang isang teddy bear sa likod ng huling hanay, ay narinig ang mga salita ni Ricardo at hindi maiwasang makaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan. Bamantong hininga rin ang kalbo, huwag tanggayan ng hangin ang dila mo. Sunod-sunod din ang pagsirit ng mga nanunood, nakatingin kay Ricardo na puno ng hindi makapaniwalang mga mata. Ang taong ito ay pinalad minsan, at ngayon siya ay may kumpiyansa. Sa sandaling ito, kumuha ng isa pang putok si Ricardo, na tila basta-basta itong inihagis. Ang mga nanunood ay agad na nagpahayag ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala, na iniisip na si Ricardo ay nagpapakita lamang muli. Naniwala sila, minsan kang sinuwerte, at ngayon hindi ka na nag-abala sa pagpuntirya sa pangalawang pagkakataon. Sa tingin mo ba ay swerte ang iyong asawa o ang iyong ina? Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, may nangyari na naman. Ang singsing ay eksaktong dumapo sa ulo ng malaking ulo na plush toy ng aso. Ito. Napasigaw ang may-ari ng stall sa gulat, at ang lalaki ay nagsuot ng ekspresyon na parang nakakita ng multo. Naghiyawan ang mga nanunood. Amazing! Isa pang hit. Guwapo, kunin mo din ako. Master, isa itong master move. Ang may-ari ng stall, na pinipigilan ang sakit sa kanyang puso, ay iniabot ang malaking ulo na plush toy ng aso kay Ricardo. Pagkatapos ay tumalikod si Ricardo at iniabot ito kay Miranda, sinabing, here you go. Kinuha ito ni Miranda ng walang pag-aalinlangan, na may bahagyang ngiti sa kanyang magandang mukha. With one hoop left in his hand, Ricardo smiled at the guy. Buddy, kapag natalo ka mamaya, huwag mong kalimutan ang transformer ng anak mo. Ngumuso ang lalaki, na pagtantong malamang na wala siyang pagkakataong manalo. Lalong naging hindi magandang tingnan ang kanyang mukha. Ang chubby boy ay nagpakita ng panik na ekspresyon, mahigpit na nakahawak sa transformer. Dad, dapat manalo ka sa kanya. Transformer ko ito. Tumawa si Ricardo at, muli, casual na inihagis ang natitirang singsing. Snap! Sa mga ekspresyon ng nawala ng pag-asa at nadurog ang pusong may-ari ng stall,
Ang singsing ay muling damapo ng ligtas sa ulo ng isang tansong lang, halos kasing laki ng isang sanggol. Wow! Amazing! Isa pang hit. Nagpalakpakan ang mga manunood, na humahanga kay Ricardo. Ito ay lumabas na hindi siya basta-basta naghahadges. Nakakatakot na tumpak ang kanyang pakay. Yeah! Sabi ko naman sa'yo, the best ang tatay ko. Masayang sigaw ni Nora. It's your turn. Body, hudyat ni Ricardo sa lalaki. Ang lalaki, na pawis at mukhang seryoso, ay inihagis sa kanyang mga kamay ang tatlong singsing. Gayunpaman, marahil dahil sa napakalaking pressure, na-miss niya ang lahat sa pagkakataong ito. Yung tipong, walang suspense, natalo. See that? My dad is way better than yours, matagumpay na sabi ni Nora. Sa sandaling ito, mukhang nasisiyahan si Nora sa kanyang sarili, hinarap ang chubby boy, na namula ang mukha. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo sa kanyang ama at isang makapal na pakiramdam ng sama ng loob. Body, ibigay mo sa aking anak ang transformer na pagmamay-ari ng iyong anak, at pagkatapos ay humingi ng tawad sa kanya sa ngalan niya. Mahinahong sabi ni Ricardo. Nang marinig ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ng lalaki. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Body, tama bang maging ganito? Humihingi ako ng tawad sa ngalan ng aking anak. Mali nga ang pagdura niya sa iyo. Ngunit para sa transformer ng bata, maaari ba nating hayaan ito? Tayo na. Ayusin ito sa pagitan ng mga matatanda. Bakit gamitin ang pag-aari ng isang bata bilang isang taya? Sa huli, muling ginawa ng lalaki ang hakbang na ito, sumisigaw sa mga tao sa paligid. Nais niyang gamitin ang bagay ng bata para mautak sa karamihan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi ito binili ng mga nanonood. Sa panahon ngayon, madalas na itinatampok sa mga balita ang mga ulat ng mga taong ginagamit ang kanilang mga anak bilang dahilan. Kapag nagdulot ng gulo ang kanilang anak, madalas na nilalaro ng mga magulang ang card na, bata pa at walang alam. Ang ganitong pag-uugali ay hindi nagustuhan ng marami. Damn it, willing to bet, willing to lose. No playing dirty. May sumigaw sa crowd. Anong problema ng bata? Nandito rin ang iba kasama ang mga anak nila, at mas bata pa sa anak mo ang batang babaeng iyon. Sinisira mo ang iyong anak. Ang iba ay walang obligasyon na gawin ang parehong. Hindi mo kakayanin ang pagkatalo. Kabanata 354 ang mas asama ay may sariling parusa. Ang ugong ng pag-uusap ay nagpapula sa mukha ng lalaki sa kahihiyan. Pinandilatan niya si Ricardo, puno ng hinanakit at ayaw ang mga mata. Nora, sayo na yang transformer, aniya. Sa sandaling ito, huminga si Miranda at may sinabi kay Nora. Ang Diyos ang CEO ay hindi isang maliit na tao, ngunit ang pangyayari ngayon ay talagang ikinagalit niya. Ang chubby na bata ay na-provoke muna si Nora at niluwa pa si Ricardo. Hindi lamang nakialam ang kanyang ama, ngunit nagdagdag pa siya ng panggatong sa apoy. Sa huli, natalo siya sa taya ng walang time na paghingi ng tawad. Bukod dito, tumanggi siyang aminin ang pagkatalo at ginawang dahilan ng kanyang anak. Bakit napakaraming tao ang gumagamit ng moral blackmail sa mga araw na ito? Ayos. Nasa hustong gulang na si Ricardo na ayaw makipag-away sa anak mo. Pagkatapos ay hayaan ng bata na gawin ito sa kanyang sarili. Si Nora ay mas bata pa sa makulit na batang iyon. Hindi maituturing na bullying kung babawiin niya ang pag-aari niya. Tumango si Nora at ibinigay ang kanyang manika kay Miranda bago agresibong tumakbo palapit sa batang chubby. Walang hiya ang papa mo. Hindi siya umaamin ng pagkatalo. Sigaw nito sa kanya. Ibalik mo sa akin ang transformer ko kung hindi, bubugbugin kita. Huwag mo akong gawin sa sarili ko dahil tigas na tigas ako. Pagkaraang maglakad palapit sa kanya, ibinaba niya ang isang maliit na kamao sa harapan niya habang pinagbabantaan siya. No way. Magwala ka or else susuntukan kita. Ang mabilog na bata ay hindi natatakot sa isang batang babae na mas maikli sa kanya sa pamamagitan ng isang ulo. Sa halip, siya ay naging mayabang at bastos kapag nakikipag-usap sa kanya. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ngumuso si Nora at casual na itinulak ang chubby boy,
dahilan para mapaupo ito sa lupa. Lumapit si Nora, inagaw ang transformer, at sinabing, "What a lousy thing. I don't like it at all." Pagkakuha nito ay napaawang ang bibig ni Nora na mukhang naiinis. Ibinigay niya ito sa isang batang lalaki na halos kasing edad niya sa malapit, at sinabing, "Eto, para sa iyo." Ang bata at ang kanyang mga magulang ay agad na natuwa, na nagpapahayag ng kanilang pasasalamat. Samantala, napaupo sa lupa ang chubby boy, pakiramdam niya ay mabibiyak na ang kanyang puwetan. Nang makitang pag-aari na ng iba ang pinakamamahal niyang laruan, napaluha ang batang makulit. "Hintayin mo na lang ako." Ang mukha ng kalbo ay hindi maaaring maging mas hindi kasiya siya. Hinailan niya ang kanyang anak, sinulyapan ng masama si Ricardo, at umalis na may pananakot na pananalita. Nagkibit-balikat si Ricardo, hindi nag-aalala tungkol sa mga maliliit na karakter. Sa sandaling ito, lumingon siya sa may-ari ng stall, nakasimangot, at nagtanong, "Hey, boss, nasaan ang bronze gourd na nataman ko?" Nagbago ang mukha ng may-ari ng stall, at naglakad siya papunta sa likod ng booth na may malungkot na ekspresyon, hinalungkat sandali ang kanyang inventaryo. Sa wakas, naglabas siya ng isang maliit na lang na mas maliit kaysa sa napanalunan ni Ricardo. Kalakihan lamang ito ng palad at gawa sa pininturahan na kahoy sa halip na tanso. Dito, malamig na itinapon ng may-ari ng stall ang lang sa Ricardo. Nang makita ito ay agad na nagdilim ang mukha ni Ricardo. "Hoy boss, hindi ito ang napanalunan ko. Nanalo ako sa kalahating metrong tall copper gourd na yan. Are you trying to cheat me with this?" Naawa din ang mga nanunood kay Ricardo. Tama. Walang halaga ang isang ito. Hindi ba manloloko lang ito ng tao? Kung ang isang tao ay nanalo ng isang partikular na bagay, dapat mong ibigay sa kanila ng eksakto iyon. Sa puntong ito, ibinunyag ng may-ari ng stall ang kanyang pagmamataas at sinigawan si Ricardo, "Sino ang nagsabi sa iyo na kapag nanalo ka sa isang partikular na bagay, kailangan namin itong ibigay sa iyo? Ang lang na iyon ay isang sample lamang na nakadisplay. Hindi ito aktwal na premyo. Maaari ba ang mga sample na kasing ganda ng aktwal na mga premyo?" Napatawa si Ricardo nang marinig ang mga salitang ito. Galit ding tinitigan nina Miranda at Nora ang may-ari ng stall. Wala silang pakialam sa halaga ng premyo ngunit naisip nila na ang kanyang ginawa ay kasuklam-suklam. Lahat ng nakasaksi nito ay nakaramdam din ng galit. Mahinahong tiningnan ni Ricardo ang may-ari ng stall bago tumango, "Sige. Let me continue playing by paying $200 for another round." Nang marinig muli ang alok na ito mula kay Ricardo, may ilang kurap na ekspresyon sa kanyang tapat ngunit kalaunan ay sumagot, "I'm sorry but I don't want your business anymore." Sa sandaling tumahimik ang mga salitang iyon ay may mga booths sa paligid. May galit na gustong sabihin sina Nora at Miranda ngunit pinigilan mismo ni Ricardo. Binigyan niya ng matalim na tingin ang may-ari ng stall, saka lumingon sa isang binata sa malapit na may hawak pa ring set ng singsing. Dahil na rin siguro sa sobrang engrossed niyang panuurin si Ricardo na nakikipagkumpetensya sa lalaki kanina, hindi niya naihagis ang kanyang mga singsing. "How about I help you throw? If it hit, it's yours. If it miss, it's mine," tanong ni Ricardo sa binata. Nagningning ang mga mata ng binata, at tuwang-tuwang inabot niya kay Ricardo ang mga singsing niya. "Sure. Feel free to throw. It's okay if you miss." Haha. Nang makita ito, agad na nagbago ang mukha ng may-ari ng stall, at tumutol siya, hindi mo siya hahayaang magtapon." "Why the hell not? I bought the rings with my own money. I'm willing to let anyone throw them." Pakli ng binata, medyo agresibo. "Oo nga. Hindi mo kami pwedeng guluhin, baluktot mong mga ngalakal." Sigaw ng isang babaeng katabi ng binata. Nasaksihan nila ang katumpakan ni Ricardo at sabik siyang tulungan silang manalo ng ilang mga premyo. Hindi nila hahayaan ang vendor na makatakas ng kahit ano. Naghiyawan din ang mga tao. "Oo, bakit hindi niya sila matutulungan? Kapag bumili kami ng mga singsing, hinahati namin ito sa mga kaibigan at ginagamit ito ng magkasama. Bakit hindi nila magawa ngayon?"
Nagseselos ka lang kasi mas magaling ang binatang yan kaysa sayo. Pinapayagan mo lang ba ang mga customer na walang manalo? Anong manloloko? Kung hindi mo ibibigay ang gusto namin, sisirain namin ang paninindigan mo, banta ng isa. Nakita ng nagtitinda na ikinagalit niya ang lahat at pinagpawisan siya ng hindi nagsasalita. Umakyat muli si Ricardo at mas natamaan ang jackpot sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng pagkapanalo ng isang mahalagang jade ornament. Hahaha! Ang galing! This thing is worth money. Tuwang-tuwa ang binata habang kumikinang sa tuwa ang mga mata ng kasintahan. Ibigay mo dito. Bilasan mo. Nag-aatubili ang nagtitinda ng isang maliit na palamuting bato na halos kasing laki ng kamao habang may suot na galit na ekspresyon sa kanyang mukha. Snap! Agad itong hinampas ng mainitan ang ulo ng binata sa kanyang kamay nang makita ang mababang kalidad nito. What are you trying to pull? Do you think I'm stupid? Gusto ko lang yung napanalunan ko kanina. Galit na sigaw niya sa nagtitinda na sinubukang ipaliwanag ang sarili ngunit tuluyan na itong hindi pinansin. Ang kasamaan ay may sariling paraan ng pakikitungo sa mga gumagawa ng masama. Itinulak ng binata ang may-ari ng stall sa tabi at, kasama ang kanyang kasintahan, ay lumapit upang buhatin ang jade pendant. Flunk! Sa sandaling iyon, agad na lumapag ang singsing, muling tumama sa huling hanay, sa pagkakataong ito sa gintong palamuting bato. Hahaha! Patamaan ulit. Tawa ng tawa ang binata at walang pag-aalinlangan na kumilos para kunin ang gamit. Ganap na hindi pinapansin ang mga pagtutol ng may-ari ng stall. Bro, may singsing pa ako dito. Kakabili ko lang ng $100. Mayroon akong $50 na halaga, tulungan mo rin akong maghagis ng ilan. Hoy gwapo, gamitin mo rin ang mga singsing ko. Nang masaksihan ang ani ng binata, naingat agad ang mga nanunood. Masigasig nilang iniabot kay Ricardo ang binili nilang singsing. Ang ilan na hindi pa nakabili ng anumang direktang dumukot ng isang dakot mula sa stall, sinusubukang samantalahin ang kaguluhan. Saglit, naging masigla at mataong ang larong ring toss sa stall na ito. Kabanata 355 Night Market Encounter. Sunod-sunod na ibinato ni Ricardo ang sunod-sunod na hoop. Ang mga nanunood dito ay walang pakialam kung kaninong hoop iyon at nagsimulang mag-agawan para sa kanila. Akin. Haha, akin ito. Itong isang ito ay may singsing din, kunin mo na lang. Tiningnan ng vendor ang eksena at sumigaw hanggang sa namamaos ang boses, pero walang silbi. Maging ang mga taong nag-aagawan ng mga hoop ay itinulak siya at napaupo siya sa lupa na may luha sa kanyang mga mata. Tara na. Sa pagkakataong ito, dinampot ni Ricardo ang lahat ng binili ni Nora at Miranda at tinawag ang dalawang babae bago umalis sa hoop stall na ito. Ma'am! Ang galing ni Daddy. Niyakap ni Nora ang kanyang teddy bear na may kasamang masayang ngiti. Sa totoo lang, natuklasan ni Ricardo na ang vendor ay nakikipagsabuatan sa kalbo na lalaki upang pasiglahin ang mga customer ngunit hindi nagplano na gumawa ng anumang bagay na labis na labis. Ito ay hindi makatwiran na gamitin ito bilang isang insentibo para sa pagkonsumo. 3 hoop lang ang balak niyang ihagis bago umalis dahil kahit ang pinakamahal na bagay sa mga stall na ito ay hindi gaanong halaga sa kanyang paningin. Ngunit hindi niya inaasahan ang kawalang hiyaan mula sa nagtitinda. Maliwanag na siya mismo ay nakasabit sa malaking tansong lang, ngunit ipinagpalit niya ito sa isang ordinaryong lang sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali. Haha! Akala ba niya mga tanga ang mga customer niya? Matapos ibalik ang lahat sa kanilang sasakyan kasunod ng pangyayaring ito, ipinagpatuloy ni Ricardo ang pagsama kina Nora at Miranda habang naglalakad sila ng walang patutunguhan. Wala na siyang ibang magawa dahil parehong interesado pa rin si Nora at Goddess CEO sa kabila ng halos kalahating oras na nilang paglalakad. Maya-maya, nakarating silang tatlo sa East Night Market kung saan biglang tumalim ang tingin ni Ricardo nang makita ang isang babaeng nagbebenta ng mga handicraft sa malapit. Ang babaeng ito ay nakasuot ng murang damit, at bahagyang umbok ang kanyang tiyan na nagpapahiwatig na siya ay buntis. Umupo ang babae sa tabi ng dalawang maliliit na babae. Ang mas matanda ay nasa edad ni Nora samantalang ang mas bata ay lumitaw na 2 o 3 taong gulang lamang.
Nang makita sila ni Ricardo, kumunat ang kanyang noo, at humakbang siya patungo sa kanila. Daddy, gusto mo bang bumili ng mga handicrafts? Nang makita ang nangyari, sumunod si Nora kasama si Miranda. Maghapon silang naglalakad ng magkasama, ngunit ito pa rin ang unang pagkakataon na aktibong lumapit si Ricardo sa anumang stall ng mag-isa. Pagkalapit, nagsalita si Ricardo na nakatingin sa mukha niya, "Madam, bakit ka nakatayo dito at nagbebenta ng gamit habang buntis ka?" Tumigil sandali ang babae, saka tumingala kay Ricardo. Isang komplikadong ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Awkward, nahihiya, at may bahid ng hinanakit na hindi niya lubos masabi. "Ricardo, ikaw ba? Nandito ka ba para pagtawanan kami?" Humalaklak ang babae nang nakakadiprikat sa sarili. Ang kanyang dalawang anak na babae ay nahihiyang nakatingin kay Ricardo. Ang matanda ay bumulong ng Uncle Ricardo. Ngumiti si Ricardo sa mga bata at saka umiling sa babae. "Madam, bakit mo naman nasabi?" Ang babaeng ito ay walang iba kundi ang asawa ni Theo na si Miriam Murphy. Nagnganga ang ngipin ni Miriam. "Ricardo, alam kong nagkamali ka noon ni Theo. Pero ngayon nawawala siya at sinusubukan ko lang na mabuhay ang mga anak ko sa pamamagitan ng pagtatayo ng stall na ito. Hindi mo kailangang pumunta dito para magsaya sa kasawian natin." Naisip ni Miriam na may sama ng loob si Ricardo sa kanyang buong pamilya at partikular na dumating upang magsaya sa kanilang pagbagsak. Ito ay hindi ganap na walang batayan dahil Theo ay masamang mouthed Ricardo sa harap ng kanyang asawa at mga anak ng maraming beses bago. Sinabi niya ang mga bagay tulad ng kung gaano kawalang utang na loob si Ricardo o kung paano siya walang halaga. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa bibig ni Miriam ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Ricardo. Bakas din sa mukha ni Miranda ang pagdududa at pagkagulat. Nawala si Theo. Alam ni Miranda kung sino si Theo. Nalaman niya ang tungkol sa kanya noong una silang dumating sa gate ng pabrika ni Ricardo nang magkasama sa araw ng kanilang kasal. Ang lalaking ito ay dating isa sa mga kapatid ni Ricardo noong araw. Binigyan pa niya si Miranda ng isang stack ng mga larawan bilang regalo sa araw na iyon. Paano makakalimutan ni Miranda ang isang taong ganoon? Nawawala si Theo. Anong nangyari? Matigas na tanong ni Ricardo. Napailing si Miriam na may mapait na ngiti. Isang gabi sinabi niya sa akin na mayroon siyang business deal na nagaganap kung saan may utang sila sa kanya kaya lumabas siya para dito. At hindi na bumalik. Nai-report ko na pero wala pang balita mula noon. She continued while crying helplessly, hindi ko alam kung may nangyaring kakilakilabot o kinain ng mga aso ang konsensya niya matapos kunin ang pera kasama ang ibang babae. Ngayon ang natitira na lang sa akin ay ang aking dalawang anak na babae at isa pang bata na lumalaki sa loob ko. Umiyak siya ng walang pigil na puno ng kalituhan tungkol sa buhay mismo kasama ng kawalan ng pag-asa dahil sa pagkawalan ng lahat pati na ang pag-asa mismo. Nang marinig ang balitang ito, tahimik na tumayo si Ricardo habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Sa sumunod na segundo, huminga ng malalim si Ricardo at sinabing, "Huwag kang umiyak. Ibigay mo sa akin ang iyong bank account number at bibigyan kita ng pera. Ingatan mo ang iyong sarili at ang iyong mga anak. Narito ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan. Kung makatagpo ka ng anumang mga paghihirap sa hinaharap, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin." "Ano? Ikaw? Hindi na kailangan. Salamat." Natigilan si Miriam sa sinabi ni Ricardo, puno ng pagtataka ang mukha niya. Hindi niya inaasahan na handang tumulong si Ricardo sa kanya. Noong una ay tumanggi siya ngunit kalaunan ay ibinigay sa kanya ang kanyang bank account number. Naging mahirap ang kanyang buhay nitong mga nakaraang araw at kaya lang niyang tanggapin ito para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Matapos mailipat ang $1,000,000 kay Miriam, umalis si Ricardo kasama sina Miranda at Nora. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Hindi niya akalain na iiwan ni Theo ang sariling asawa at mga anak ng ganito. Sa loob-loob niya, siguradong may hinanakit siya kay Theo pero may kaunting pagmamahal pa rin sa kanyang asawa at mga anak dahil malapit silang magkaibigan noon. Palaging napakainit ni Miriam sa kanya kapag bumisita siya sa kanilang tahanan. Ang tanga.
Damn it! Lalong nagalit si Ricardo habang iniisip ito habang papasok sa sasakyan. Umupo si Miranda sa likurang upuan kasama si Nora. Kumikislap ang maganda niyang mga mata habang malamig na nagtanong, tinatawag mong scumbag ang iba pero paano ang sarili mo? Ako. Ano bang nagawa kong mali? Kahit anong mangyari hindi ko basta-basta pababayaan ang sarili kong asawa o anak. Hindi mapakali si Ricardo matapos mapaharap sa tanong ni Miranda. Napakagatlabi si Miranda bago sinabing, baka hindi sinasadyang tumakas si Theo. Baka may nagpatahimik sa kanya. Nang marinig ang pahayag na ito mula kay Miranda, napakunot ang noo ni Ricardo at saka nagtanong, pinatahimik siya. Sino ang nagpatahimik sa kanya? Isa lang siyang ordinaryong tao. Paanong may sino mang makakasangkot sa ganoong bagay? Kasali ka. Mahinahon ngunit matatag na wika ni Miranda. Nagtanim na si Claudia ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ni Miranda noong huli nilang pag-uusap na naging dahilan ng paghihinala niya ngayon higit kailanman tungkol sa pagkawala ni Theo. Kabanata 356 na pinili ni isa. Ano ang kinalaman nito sa akin? Natarante si Ricardo. Tumango si Miranda mula sa passenger seat at lumingon kay Ricardo, dahan-dahan at sinasadyang magsalita. Alam mo ba na noong araw ng kasal natin, binigyan ako ni Theo ng isang stack ng mga larawan. Natigilan si Ricardo. Ano? Anong mga litrato? Pagkatapos ng ilang panloob na pakikibaka, nagpasya si Miranda na sabihin sa kanya. She had a cold personality and would have kept it to herself kung hindi nagtanong si Ricardo. Ngunit sa kaibuturan, gusto niya talaga ng mga sagot. Ngayon ang araw na sa wakas ay napag-usapan nila ito, kasabay ng Sa wakas ay napag-usapan nila ito, kasabay ng pagkawala ni Theo. Hindi na nakapagpigil si Miranda. She glared at Ricardo and sneered, "What kind of photos do you think? Photos that prove you're a scumbag who's intimate with all kinds of women." Naguguluhang sabi ni Ricardo, "Ha?" Bago tumingin kay Miranda na may pagkilala sa kanyang mga mata. Kaya naman kakaiba ang kanyang kinikilos noong araw ng kanilang kasal. Kaya naman bigla siyang napalayo sa kanya. Dahil lang sa ginawa ni Theo. I suspect na may nagutos kay Theo na sirain ang relasyon natin. Kaya siguro hindi talaga siya nawawala. Sabi ni Miranda. Tumango si Ricardo bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nakasabing, kung hindi ako nagkakamali. Baka si Caden iyon sa utos ni isa. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Miranda ang anuman. Instead she just coldly laughed while staring at Ricardo intently. Sa sandaling ito, wala siyang pakialam kung sino ang nag-orkestra ng lahat. Ang tanging inaalala niya ay sa wakas ay alisin ang lahat sa kanyang dibdib ngayon. At makita kung ano ang magiging reaksyon ng bastard na ito. Ricardo, the goddess CEO asked through gritted teeth while biting her tooth, do you want to explain something? To prove that you're not a scumbag. Nang marinig ni Ricardo ang mga salitang ito, naramdaman ni Ricardo na biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. But then he chuckled self-deprecatingly, I never claimed to be a good man. Nang matapos siyang magsalita, natigilan si Miranda saglit bago pinasadahan siya ng mga sandang na parang wala siyang ibang gusto kundi patayin siya doon sa mismong lugar. Ang bastos na ito. Paano siya makakapagbigay ng ganoong sagot? Tama ka. Bakit kailangan mong magpaliwanag sa akin? Wala man lang akong karapatang tanungin ang mga tanong na ito dahil arranged marriage lang tayo. No interference allowed. Hehe. Panunuya ni Miranda sa kanyang magandang mukha. Tumalikod ng mariin. Isang ulap ang tumaas sa mga mata ni Miranda, at ang kanyang puso ay napuno ng galit at pagkabigo. Hindi ba nag-abalang ipaliwanag sa akin ang jerk na ito? Hamak ba ako sa paningin niya? Wala ba siyang pakialam sa opinyon ko sa kanya? Ha? Miranda, ano bang inaasahan mo? Niloloko mo pa ang sarili mo, umaasa na patuloy ka pa niyang niloloko. Sa sandaling ito, hindi alam ni Miranda na hindi nagpaliwanag ng eksakto si Ricardo dahil nagmamalasakit ito sa kanya. Sinadya niya itong hindi maintindihan. Mahigpit na hinawakan ni Ricardo ang manibela at nakaramdam siya ng hininga sa loob. Ha! Just treat me like a scumbag.
Kung mapatay ako ng sinaunang pamilya Willis balang araw, hindi ka na malulungkot. Si Nora na nakaupo sa likurang upuan ay ikinurap ang kanyang malalaking mata. Tumingin siya sa kanyang ama pagkatapos ay kay Miranda at may naintindihan. Huwag maliitin ang 5 taong gulang na mga bata. Naiintindihan na nila ang lahat ngayon. Sa kindergarten, tinatawag ng mga lalaki at babae ang isa't isa bilang asawa o asawa. Ang pamilya Ratliff sa Nading State. Sa silid ni Isa, muling dumating si Arthur mula sa Heaven Gap sect upang hanapin si Isa. Nang makita si Arthur ay nasa sabik at umaasa agad si Isa. Na may kalusko sa kanyang mga tuhod sa lupa, sinabi ni Isa na may pananabik, "Guro, kailan mo ako ibabalik sa iyong sekta upang matuto ako ng walang kapantay na martial arts?" Napangiti si Arthur habang nakatingin kay Isa, "Tonight is when I lay your foundation for future practice." Gayunpaman, kung gusto mong magsanay ng Heaven Gap's Great Technique, may presyong babayaran. Presyo? Tanong ng isang hindi tiyak na mukhang Isa. Humalaklak si Arthur habang muling sumulyap sa pagitan ng mga hita ni Isa. Walang kamalay-malay na pinagdikit ni Isa ang kanyang mga binti. Nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod habang iniisip kung may espesyal na anteng-anteng si Arthur. Damn it! Kinuha ba siya ni Arthur bilang apprentice dahil sa itsura niya? Ang presyo ay kumpletong pagkakastrat. Matigas na sabi ni Arthur. Nang marinig niya ang salitang ito na castration, nabigla si Isla. Bakas sa mukha niya ang matinding takot. Kastrasyon. Nauutol na sabi ni Isa, na likas na tinatakpan ng kanyang pandiya. Tama. Sabi nga sa kasabihan, to learn divine skills, one must first castrate oneself. Isa, I've known all along that you're not a real man. Iyong bagay ay kalahating walang silbi mula pagkabata, hindi ba? Ang maliit na presyo ba na ito ay nagkakahalaga pa rin ng pag-aalinlangan para sa iyo? Seryosong sabi ni Arthur. Dahil mayroon kang Heaven Gap body mula pagkabata kaya kita pinili. Sa panahon ngayon, wala nang mga betong maagang na-castrated gaya ng dati. Kaya bihira talaga ang isang tulad mo. Ikaw ang pinakamahusay na kandidato para sanayin ang Heaven Gap's Great Technique. Ayaw mo bang maging isang walang kapantay na master? Habang nagsasalita siya, ang mukha ni Isa ay nagbabago sa pagitan ng maliwanag at madilim na emosyon habang siya ay nagpupumiglas at nag-aalangan sa loob. Bagaman, sa aspetong iyon, siya ay karaniwang walang silbi, ngunit sa mga taong ito, hawak pa rin niya ang isang kislap ng pag-asa na maibabalik niya ang kanyang pagkalalaki. Ngunit ngayon siya ay nahaharap sa pagkakaroon upang gumawa ng isang desisyon tungkol sa pagputol ito ganap na. Sandaling nawala ng masabi si Isa. Damn it! Bakit naging malas ang buhay niya? Upang maging isang walang kapantay na master, kailangan ba talaga niyang maging isang eunuch? Isa, mataimtim na sabi ni Arthur, to be honest with your condition being what it is now. It is almost impossible for you to be cured and return back as a true man. Mayroon kang dalawang pagpipilian, isa, mamuhay bilang kalahati ng eunuch ngunit mabubuhay lamang sa ilalim ng bubong ng iba. O dalawa, maging isang aktwal na beteng ngunit maging isang walang kapantay na master kahit na maging batang Panginoon ng Heaven Gap sect na nagtataglay ng walang katulad na mga banal na kasanayan. You can choose yourself. Kung ayaw mo talaga, hindi kita pipilitin, sabi ni Arthur sa malalim na boses. Huminga ng malalim si Isa, nagbago ang mukha niya sa pagitan ng mga anino. Sa wakas, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, isang mabangis na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha habang mahigpit niyang hinawakan ang matalas na maliit na kutsilyong inilabas ni Arthur. Sa isang malupit na tunog, pinutol niya ang kanyang sarili. Ah! Agad na sumigaw si Isa, tumalsik ang dugo. Isa, anong ginagawa mo? Nagulat si Arthur sa nakita. Si Isa, na may determinado at walang awa na hitsura sa kanyang mukha, nag-igting ang mga ngipin, ay nagsabi, piliin ko ang pangalawa. Gusto kong maging isang walang kapantay na master. Habang nagsasalita siya, tila nagmumula sa kanya ang isang hangin ng pagiging mapagpasyahan at walang takot, na nagpapakita ng labis na katapangan. Gayunpaman, kinagat ni Arthur ang gilid ng kanyang bibig, pawis na pawis.
Kahit napiliin mo ang pangalawa, hindi mo kailangang maghiwa ng kutsilyo. May espesyal na gamot ang ating Heaven Gap Sect na makakamit ang parehong epekto. Sinasaktan mo ang sarili mo ng ganito. At hindi ka nga marunong pumatol. Paano kung guluhin mo? Slaughter. Nang marinig ito, bumulwak si isa ng isang bibig ng dugo, at ang kanyang mga mata ay nagdilim habang siya ay nahimatay. Bago nawalan ng malay, buong lakas niyang isinumpa si Arthur. Damn it! Bakit hindi mo sinabi kanina? Kung gumagana ang pag-inom ng gamot, bakit ka naglabas ng kutsilyo at inilagay sa harap ko? This hurts like hell. Wow! Kabanata 357 3 taon. Sa higit sa 3 taon. Bumalik si Ricardo at ang iba pa sa Emerald Green Estates. Nitong mga nakaraang araw, nasa honeymoon phase sina Miranda at Nora, at sa pagpunta ni Ricardo sa capital, nanatili si Miranda dito. Gayunpaman, nang bumalik siya ngayong gabi, hindi na kumibo si Miranda at dumiretso sa kanyang silid. Napuno siya ng sama ng loob sa bastos na si Ricardo. Sa sandaling iyon, nahihiyang tinawag siya ni Nora, Mommy Miranda. Tumigil sandali si Miranda bago huminga ng malalim at tumalikod. What's wrong, Nora? I'm tired today. Matulog na tayo ng maaga, okay? Ngumisi si Nora at tumingin sa ama. Daddy, maghihiwalay ba kayo balang araw? Puno ng pagkabalisa ang malalaking mata niya. Tumibok ang puso ni Ricardo nang makita ito habang bahagyang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Miranda. Saglit silang nagkatinginan sa katahimikan. Ayos lang, malungkot na sabi ni Nora habang pilit na pinipilit ang ngiti sa kanyang mukha. Ngunit naawa lang ito sa kanya. Hindi. Halos magkasabay na sabi ni Miranda at Ricardo sa matigas na tono. Napakagat-labi si Miranda habang binigyan ng masalimuot na tingin si Ricardo bago seryosong sinabi kay Nora, Nora, I promise you na hindi ko hihiwalayan ang daddy mo maliban na lang kung gusto niyang magpakasal sa iba, okay? Nang makita kung gaano kahirap si Nora, naramdaman ni Miranda na muling nadudurog ang kanyang puso. Sumagis sa kanyang isipan ang imahe ng gabing iyon nang siya ay nasa mortal na panganib. Ang nakitang si Nora na nakatayo sa harap niya ay pinupunit ang pinipigil na talisman. Hey! Kung hindi dahil kay Ricardo, baka nauwi na siya sa pagpapakasal kay isa tapos walang saysay ang lahat ng pakikibaka. Kahit na talagang asshole si Ricardo, at least tinulungan niya itong makatakas sa kapalarang ito. Hayaan mo siyang gantihan siya sa pamamagitan ng pagpapatuloy nitong pekeng kasal para lang kay Nora. At this point even Ricardo spoke firmly towards his daughter, I also promise you na hindi ko hihiwalayan si Miranda. Talaga? Tanong ni Nora na tila nagniningning na naman ang malalaking mata. Talaga? Matigas na sagot ng dalawang magulang. Parehong tumanggo sina Ricardo at Miranda. So, magkakasundo tayong lahat. Seryosong sabi ni Nora. Ngumiti sina Ricardo at Miranda at naglakad, isa sa magkabilang gilid ni Nora, pinahaba ang kanilang mga pinkies. Pinky swear, sa loob ng 100 taon na walang pagbabago. Malutong na bulalas ni Nora. Oo, 100 taon na walang pagbabago. Magiliw na ginulo ni Ricardo ang buhok ni Nora. Kinurap-kurap sila ni Nora at biglang bumulong kina Ricardo at Miranda. Daddy, Mommy Miranda, bakit wala ka pang baby? Pwede ba akong magkaroon ng little brother or sister? Nang marinig ito ay halos madapa sina Ricardo at Miranda sa lupa. Namula ang magandang mukha ni Miranda sa kahihiyan, sino ang gustong magka-baby sa papa mo? Hayaan mo siyang gumawa ng mga sanggol sa iba. At hindi nakaimik si Ricardo, Nora, huwag kang magsalita ng kalokohan. Ano ba ang iniisip ng mga bata ngayon? Hindi niya inaasahan na ganito ang sasabihin ni Nora. Bago ang maliit na batang babae na ito ay pinakatakot sa kanyang ama na magkaroon ng isa pang anak na mag-aalis ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ngayon ay sinisigawan niya na magkaanak sila ni Miranda. Alam ni Ricardo na sa kanyang puso, tunay na tinanggap ni Nora si Miranda bilang bahagi ng pamilya kaya naman nagkaroon siya ng ganoong pag-iisip. Sa loob-loob niya ay tumawa siya ng mapait na hindi alam kung ito ba ay mabuti o masamang balita. Matapos patulugin si Nora ay kumatok si Ricardo sa pintuan ng kwarto ni Miranda. Sino ta?
Umalangaw-ngaw mula sa loob ang malamig na boses ng Diyos ang CEO. Tatlo lang ang tao sa villa na ito. Sino pa kaya? Nakangusong tanong ni Ricardo. Anong gusto mo? Nakatulog na ako. Malamig na sabi ni Miranda na parang tinutulak siya ng libu-libong milya palayo. Ilang segundong nag-isip si Ricardo bago same time na sinabing, salamat sa pagpayag mong tiisin ako dahil lang kay Nora. Nang matapos siyang magsalita ay biglang bumukas ang pinto. Tinitigan ni Miranda ng diretso si Ricardo na kagat-kagat ang ngipin, oo. Dahil lang kay Nora kaya hindi na kailangan salamat. With a bitter smile, Ricardo took a deep breath, 3 years. At most 3 years, kaya mo akong tiisin. Nang marinig ang mga salitang ito, pinaikit ni Miranda ang kanyang mga mata. Ang hinala na may halong galit ay umusbong sa loob, what do you mean by 3 years? You better explain yourself today, Ricardo. Bahagyang tumawa, si Ricardo ay nagpatibay ng isang walang malasakit na imahe ng playboy. Nothing. 3 years later, Nora will be 7 and ready to start elementary. She's mature enough to handle our divorce if it comes to that, right? Sampal. Ang sinabi ni Miranda ay sinundan ng isang malakas na sampal sa mukha ni Ricardo. Ricardo, ang kulit mo. Namumula si Miranda sa sama ng loob at galit habang nakatitig sa kanya. Pinunasan ni Ricardo ang pisngi kung saan siya nataman. Ang nasusunog na sensasyon ay kakaibang kasiya siya. Nang gabing iyon sa banyo ng villa, ang batya ay napuno ng gatas na puting likido na naglalabas ng nakakapreskong pabango. Umupo si Ricardo sa tub na naka-shorts lamang at nagsimulang mag-practice ng Dragon Soul Immortal Technique. Ang pampaligo na likido ay tinawag na Apicea Liquid, na ginawa ni Ricardo gamit ang 1,000 Year Snow Lotus bilang pangunahing sangkap nito. Bagamat hindi ito maihahambing sa espiritual na bukal sa kanyang lumang tahanan, ang konsentrasyon ng espiritual na enerhiya nito ay hindi dapat maliitin. Agad na ninanais ni Ricardo na pagbutihin ang kanyang lakas at nais na subukan ang isang pambihirang tagumpay sa sandaling bumalik siya sa bahay ngayon. Sana makalusot ako sa core formation realm this time. I wonder what level of power I'll have if I break through given my current situation. Magkakaroon ba ulit ako ng mga kakayahan tulad ng Earth Pulse? Pinag-isipan ni Ricardo ang mga tanong na ito bago simulan ang kanyang sesyon ng pagsasanay. Makalipas ang 3 oras, iminulat niya ang kanyang mga mata at nakita niya na ang Apicea Liquid ay naging malinaw na tubig matapos niyang masipsip ng buo ang lahat ng espiritual na enerhiya nito. Gayunpaman, isang hakbang na lang. Panaghoy ng mahina sa loob ng kanyang sarili, nakikita ni Ricardo ang kalahating solidong hugis bola na elixir na bumubuo sa loob ng kanyang larangan ng elixir sa ilalim ng panloob na pagmamasid. Humigit kumulang 2/3 ng field ng elixir mula sa gitnang posisyon palabas ay matagumpay na nasolid habang ang natitirang pangatlo sa labas ay malapot na likidong estado pa rin ng hindi pa ganap na naaabot ang core formation realm. Mukhang mahirap para sa akin na perpektong Apicea realm practitioner na lumalabag sa core formation realm. Umiling si Ricardo, na may mapait na ngiti, na sinasabi, sa loob-loob na nararamdaman ang bahid ng pagkabigo. Sa sandaling ito, wala siyang kamalay-malay na kung may iba pang Apicea sa mga huling yugto ng rurok, matagal na nilang nalampasan ang 800 tagumpay sa ganoong sitwasyon. Ang dahilan ng gayong kahirapan ay dahil siya ay isang perpektong Apicea. Kabanata 358 Pagbabago ng kapisanan ng pagpatay ng dugo. Ang pagpasok sa core formation realm ay isang ganap na kakaibang konsepto para sa Ricardo kumpara sa mga ordinaryong magsasaka. Pinatibay ng mga ordinaryong cultivator ang kanilang panlabas na layer at pumasok sa core formation realm mula sa labas papasok. Nagpatuloy sila sa pagsasanay hanggang sa maabot nila ang tuktok ng late stage na core formation, kung saan ang kanilang field ng elixir ay patuloy na magpapatigas mula sa labas papasok. Gayunpaman, nang makamit ni Ricardo ang kanyang perpektong tagumpay at pumasok sa core formation realm, ang kanyang buong larangan ng elixir ay naging solid na estado. Sa mga tuntunin ng antas, nakagawa na siya ng isang hakbang palapit sa langit at maihahambing sa mga nasa tuktok ng huling yugto ng core formation.
Ang kanyang tunay na lakas sa pakikipaglaban ay maaari pang ang karibal sa mas mataas na antas ng mga eksperto sa core formation. Sa sandaling matagumpay na nakalusot si Ricardo, madali niyang madurog ang isang tulad ni Raul na nasa mid-level na opisya. Kinabukasan sa isang courtyard house sa loob ng isang bayan sa ilalim ng jurisdiction ng Edoland, ito ang pansamantalang punong tanggapan ng Blood Slaughter Association. Ngayon, dinala ni Ricardo si Emerson dito kung saan nagtipon sina Maki, Dagger, Virus at iba pang pangunahing miyembro. Mr. Willis. Sumigaw si Maki kasama si Dagger nang makita siya, parang nagsama-samang mga matandang kaibigan. Magalang ding binati ng ibang miyembro ng Blood Slaughter Association si Ricardo nang makita siya. Sa sandaling ito, halos 20 tao lamang ang kabuuan. Kalahati ay mga lalaki na dating mga mersenaryo sa ibang bansa kasama si Maki habang ang isa pang 10 o higit pa ay mga bagong recruit na miyembro. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan sa lahat ng naruroon doon, dinala ni Ricardo si Maki sa isa pang silid kasama si Emerson. This is Emerson. He is also my man. Susundan niyo na siya simula ngayon. Ang kagustuhan ni Emerson ay ang aking kagustuhan. Itinuro ni Ricardo si Emerson habang ipinakilala ito kay Maki at sa iba pa bago muling nagpakilala sa kanila. Magkakasundo kayo. Saglit na pinagmasdan ni Maki at Dagger si Emerson bago nagpakita ng kaunting kawalang kasiyahan. Susundan daw natin siya. What makes him so special? Ricardo, expression turned cold upon hearing this, because I trust him most. Any problems? Agad namang tumahimik sina Maki, Dagger, at iba pa matapos marinig iyon. Alam nila na 2 beses lang silang nakipag-interact kay Ricardo noon, at minsan ay hindi masyadong kaaya-aya. Hindi posible para sa kanilang lahat na bulag na nagtitiwala sa isa't isa ng ganito. Matapos ang insidente ng pagliligtas sa mga ulila, nasaksihan ni Maki ang kahangahangang kakayahan ni Ricardo at walang kahihiyang ipinahayag ang kanyang pagnanais na makasama siya. Bukod dito, naniniwala si Ricardo na hindi sila likas na masama, kaya pumayag siyang sundan siya ng mga ito. Biglang nanlamig ang mukha ni Emerson at isang malakas na aura ang lumabas sa kanyang katawan. Pagkatapos ay isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa loob niya at sinira ang lahat ng nasa silid. Laking gulat ni Maki at ng iba pa nang makita ang eksenang ito. Ikaw, isa kang legendary master. Nagtatakang tanong ni Maki. Ngumisi si Emerson. What do you mean by legendary master? A master is nothing special. Narating na ni Emerson ang rurok ng energy refining stage sa pamamagitan ng pagsasanay sa Tiger Subduing art na itinuro ni Ricardo at ilang pills na ibinigay niya. Ito ang nagparamdam kay Emerson na siya ay nananaginip. Siya ay natigil sa Dark Force sa loob ng maraming taon bago, iniisip na imposible para sa kanya na makalusot sa Transmutation Force sa kanyang buhay. Bilang resulta, pinalayas siya ni Master Osvaldo sa sekta. Ngunit pagkatapos ng pagsunod kay Ricardo nang wala pang 1 buwan, naabot na niya ang antas ng isang master. Nadama ni Emerson na ang pagsunod kay Ricardo ay isa sa pinakamatalinong desisyon na ginawa niya. Hindi napigilan ni Maki at ng kanyang mga kasama ang mapasinghap nang marinig ang pahayag na ito mula kay Emerson. Napatingin sila kay Ricardo na puno ng pagtataka ang mga mata. Ang subordinate ni Ricardo ay isang master din. Anong klaseng lakas ang mayroon siya? Pakikinggan natin si Emerson mula ngayon. Mabilis na sabi ni Maki habang si Dagger at Virus ay tumango rin sa kanilang pagsang-ayon. Ricardo then added, also, Blood Slaughter Association need to transform. Huwag na kayong gagawa ng mga assassination job dito sa Prayosha dahil walang future ang pagiging assassin. Dahil kinuha na niya si Maki bilang tagasunod niya ngayon, hindi na sila hinayaan ni Ricardo na ipagpatuloy ang mga maruruming gawaing iyon dahil kahit anong mangyari, mahalaga pa rin ang kanyang reputasyon bilang Grand Marshal. Kung isang araw ay mahuli si Maki at ang kanyang team, hindi maganda kung madawit din siya. Pero kung hindi tayo makikipag-away at patayan, ano pa ba ang magagawa natin? Sabi ni Dagger na may problemang ekspresyon. Sumimangot din sina Maki, Virus, at iba pa.
Kung hindi sila pinayagang maging assassin, ano ang dapat nilang gawin? Ang ibig kong sabihin ay magtatag ng Security Integrated Services Company. Sa ganitong paraan, pareho itong legal sa loob ng mga hangganan ng prayosya at nagbibigay sa iyo ng makabuluhang tungkulin. Ipinaliwanag ni Ricardo ang kanyang plano. Pagkatapos talakayin ang mga partikular na detalye tungkol sa pagtatatag ng kumpanya ng seguridad, umalis si Ricardo, na iniwan ang isang batch ng Meridian Opening Pills, at iba pang mga martial arts training aid. Hindi plano ni Ricardo na patakbuhin ang kumpanya ng seguridad sa ilalim ng kanyang sariling pangalan ngunit nilayon niyang gawing legal na kinatawan si Emerson. Siyempre, hindi nila gagawin ang mga ordinaryong gawain tulad ng pagbabantay sa mga bahay, dahil iyon ay mas mababa sa kanilang kakayahan. Kung sila ay gagawa ng mga gawain, sila ay maglalayon para sa mas mapanghamong mga takdang aralin, na magsisimula ng hindi bababa sa libo-libo. Samantala, sa isang suburb ng Edolan, nakatayo ang isang bagong lugar ng pabrika, na may batong monumento sa pasukan na may nakasulat na, Lowlight Pharmaceutical Co. Limited. Sa loob ng gusali ng opisina, nakaupo si Romeo sa kanyang opisina na may kasiyahang ekspresyon. Binuksan ni Harlow ang bintana, nakatingin sa lugar ng pabrika ng may Panonibik at Panonibik. Dad, sa wakas may sarili na tayong kumpanya. Masiglang sabi ni Harlow. Oo, tapos na lahat ng formalidad. Handa na ang factory building at production lines. Ngayon, kailangan na lang nating kumuha ng mga manggagawa at ilang management staff, at pwede na tayong magsimula. Haha. Romeo, na may tabako sa bibig. Naglabas ng sopistikadong hangin. Bilang karagdagan sa paggawa ng ilang tradisyonal na gamot, ang aming pangunahing focus ay ang Lowe's Scar Removal Cream, Lowe's Gray Hair Reverse Essence, Lowe's Golden Wound Medicine, at Love Light para sa paggamot sa leukemia. Bahagyang babaguhin namin ang mga pangalan, magdagdag ng ilang hindi nauugnay na sangkap. Sa bawat formula, basta't hindi sila magkapareho hehe, pwede tayong kumita at inisin sina Miranda at Ricardo. Nagpatuloy si Romeo sa isang tusong plano. Pinalakpakan ni Harlow ang kanyang mga kamay. Eksakto. Ang 4 na gamot na ito ay mabebenta ng husto. Ang mga produktong Lowe's Pharmaceutical ay palaging mataas ang demand. Hanggat kami ay nagpapakilala ng mga katulad na gamot, sila ay magiging kasing sikat. Tatay, noong kontrolin namin ang Lowe's Pharmaceutical, ang pinakamatalinong hakbang ay ang paghawak sa ang mga formula para sa 4 na gamot na ito haha. Kabanata 359 na nakipagsabwatan sa isa't isa sa desperado na sitwasyon. Yun lang. This is a great formula, and we have to get our hands on it if we have the chance, confident na sabi ni Romeo. Maghintay ka lang, siguradong magtatagumpay si Lowlight. Ang pagbawi ni Miranda sa Lowe's Pharmaceutical ay hindi makakapigil sa atin na kumita ng malaking pera. Biglang may kumatok sa pinto. Sino ta? Tanong ni Romeo sa mahinang boses. Ms. Lowe, may isang Mr. Lloyd dito na nagsasabing galing siya sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta at may gustong kausapin kayo, sabi ng bagong secretary ni Romeo sa matamis na boses sa labas ng pinto. Oh. The Medical Business Alliance ng Coronet Delta. Dali, pumasok ka. Sabik na bulalas ni Romeo. Makalipas ang 5 minuto, pumasok si Samuel sa opisina ni Romeo na may malaking kumpiyansa. Matapos paalisan ang kanyang sekretarya, pinainom niya si Harlow ng tsaa para kay Samuel. Mr. Lloyd, you've graced me with your presence. Mas kumikinang pa ang opisina ko ngayon. Haha. Nagtataka ako kung bakit ka pumunta dito ngayon. Magalang na tanong ni Romeo. Alam niya ang tungkol sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta. At responsable siya sa pagsusumit ng aplikasyon ng Lowe's Pharmaceutical. Parehong natuwa at naguguluhan si Romeo nang makita niyang bumisita si Samuel sa kanya dahil hindi pa opisyal na nagsisimula ang produksyon ng kanyang kumpanya. Bakit dumating si Samuel? Mr. Lowe, let me get straight to the point. I heard that you have some grievances with Miranda and Ricardo, diretsong tanong ni Samuel nang walang pag-aalinlangan o pakiusap. Nang marinig ito, nagpalitan ng tingin sina Romeo at Harlow, saglit na kumikinang ang kanilang mga mata.
Haha. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Pamangkin ko si Miranda. Ano kaya ang mga hinaing ko sa kanya o sa asawa niya? Malamig na ngumuso si Samuel, don't give me that nonsense. I've done my research. You used to run Lowe's Pharmaceutical but lost control when it took over by Miranda and Ricardo. Bukod sa hidwaan na ito sa pagitan ng iyong mga pamilya ay higit pa sa mga usapin sa negosyo. Siya ay na-kick out na sa pamilya Lowe. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang lahat ng ito? I originally wanted to talk about having your company join our alliance but since you're not sincere enough then forget it. With that, sumenya si Samuel na parang aalis na. Hoy, hey, hey. Mr. Lloyd, don't go. Oo, totoo ngang may sama ng loob kami kina Miranda at Ricardo. Hindi mo alam kung bakit mo ito tinatanong. Mabilis na tumawag si Harlow nang makita ang sitwasyon. What do you want? The enemy of my enemy is my friend. I have a grudge against Lowe's Pharmaceutical and I want to discuss with you how to deal with them. Interesado ka ba? Inis na tanong ni Samuel. Pakiramdam niya ay hindi pa siya gaanong nagalit sa buhay niya simula kahapon. Hindi lamang siya pinaalis ni Miranda at Ricardo sa Lowe's Pharmaceutical, ngunit nahaharap din siya sa mga hadlang sa iba't ibang departamento sa Edoland. Ng Coronet Delta ay hindi siya natulungan matapos marinig na ito ay tungkol sa Lowe's Pharmaceutical. Hindi niya inaasahan ang Miranda at Ricardo o sa halip, ang Lowe's Pharmaceutical, na magiging napakalakas sa Edoland. Masyadong natakot ang mga taong ito na guluhin sila. Dahil sa pagkadismaya, tinanong ni Samuel ang sinumang may sama ng loob kina Miranda at Ricardo. Iyon ang nagdala sa kanya dito ngayon, humingi ng tulong kay Romeo at sa kanyang anak na babae. Interesado. Siyempre kami. Sabik na bulalas ni Romeo. Mayroon ka bang mga ideya? Malamig na ngumuso si Samuel bago muling nagtanong, may ideya ka ba? Nagtinginan ng kakaiba sina Romeo at Harlow nang marinig ang tanong na ito. Pumunta ba ang lalaking ito dito nang walang plano? Nandito lang ba siya for show? Kung talagang may magagandang ideya sila, bakit kailangan pa nila siya? Ngunit kung isa sa alang-alang na si Samuel ay mula sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta, hindi siya direktang hinarap ni Romeo. Matapos mag-isip sandali, may pumasok na ideya sa isip ni Romeo. Dahil bagong tatag ang kanilang kumpanya, bakit hindi mo samantalahin ang koneksyon ni Samuel sa loob ng Medical Business Alliance? Sa isang tusong kislap sa kanyang mata, tumahimik si Romeo bago sinabing, mayroon kaming ideya na kasalukuyan naming ipinapatupad. Ngunit ang aming kasalukuyang lakas ay maaaring hindi sapat para sa buong epekto nito. Kung ikaw at ang Medical Business Alliance nang ay handang tumulong sa amin, kung gayon ang aming pag-atake sa parmasyutiko ni Lowe ay tiyak na magiging mas makabuluhan. Oh, sabihin mo pa, sabi ni Samuel. Tusong ngumisi si Romeo, to be honest with you, I have the formulas for Lowe's Pharmaceuticals' top 4 best-selling drugs. Plano ng aming kumpanya na gumawa at magbenta ng mga dekalidad na imitasyong produkto ng 4 na gamot na ito, na nagdudulot ng pagkagambala sa merkado para sa Lowe's Pharmaceutical. Gayunpaman, nagsisimula pa lang ang aming kumpanya, at medyo mahina ang aming lakas kung maaari kaming sumali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta at gamitin ang kapangyarihan ng alyansa. Huminto si Romeo, pinagsalikop ang kanyang mga kamay, nakatingin kay Samuel nang may pananabik. Nagningning din ang mga mata ni Harlow sa mga sinabi nito, humahangang sinulyapan ng ama. Akala niya talaga matalino ang kanyang ama. Si Samuel, nang marinig ito, ay lumiwanag din. Oh, you actually have the formulas for Lowe's Pharmaceuticals' best-selling drugs. Ilang klase ba? Pagkatapos magpaliwanag ni Romeo, mapagpa siyang sumang-ayon si Samuel, walang problema. Gaya ng sinabi ko, kaibigan ang kaaway ng kalaban. Ako ang pinuno ng departamento ng pag-audit ng alyansa, at maaari akong magdesisyon na pasukin ang iyong kumpanya sa alyansa. Gamit ang mga koneksyon at mapagkukunan ng alyansa, ginagarantiya ko na mabilis na tataas ang iyong kumpanya at makikipagkompetensya sa Lowe's Pharmaceuticals sa merkado.
Nagkatikip si Samuel habang nagsasalita, kumikinang ang mga mata. Hindi niya binanggit ang ideya ng pagbabahagi ng mga formula sa pagkakataong ito. Nag-aapoy sa sama ng loob matapos itaboy ni Ricardo kahapon, desidido si Samuel na ibalik ang kanyang pride. Ngayon, ang pangunahing prioridad ay ang pakikitungo kina Miranda at Ricardo. Oo. As long as we can develop, we will definitely give Lowe's Pharmaceutical a tough time. Haha. Anuman, si Romeo ay nag-exaggerate upang makakuha ng suporta para sa kanyang kumpanya. Yes. We have an irreconcilable feud with Miranda and Ricardo. As long as the alliance support us, we will certainly go head-to-head with Lowe's Pharmaceutical until one of us falls. Kinagat ni Harlow ang kanyang mga ngipin. Walang pag-aalinlangan na tumanggo si Samuel ngunit tila hindi nasisiyahan. Ang pagbaba ng Lowe's Pharmaceutical ay maaaring hindi isang mabilis at madaling gawain. Gusto kong maghayganti kaagad. Nabalitaan ko na ang Lowe's Pharmaceutical ay nagsasagawa ng seremonya ng pagkumpleto para sa isang bagong pabrika kinabukasan. Dahil mga lokal ka sa Edoland, dapat kang kilalanin ang ilang malupit na tao sa mga lupon ng Edoland, humanap ng grupo ng mga tao, gumawa ng eksena sa seremonya ng pagkumpleto, maging isang komedya. Ano sa tingin mo? Kabanata 360 Crazy Plan. Sabik si Samuel na makaganti kina Miranda at Ricardo. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon, ngunit ngayon ay pinag-iisipan niyang dumaan sa mga underground channel. Gayunpaman, mukhang nag-aalangan at maingat sina Romeo at Harlow nang banggitin niya ito. Bakit? Mga lokal kayo, at mayaman at maimpluwensyahan kayo. Hindi ba kayo makakahanap ng taga-underground? Tanong ni Samuel na nakakunot ang noo. Napabuntong hininga si Romeo, Mr. Lloyd, you might not know this since you're not from here, but in Edoland's underground scene, no one dares to mess with Ricardo. Tumango si Harlow bilang pagsang-ayon, oo. Mayroong dalawang pangunahing puwersa sa eksena sa ilalim ng lupa ng Edoland. Ang isa ay pinamumunuan ni Mason, ang bayaw ni Ricardo, na kapatid din ni Miranda. Ang isa pang puwersa ay pinamumunuan ni Henry Ward na may ilang koneksyon sa Ricardo. Yung ibang mga thugs are not worth mentioning, she added. Damn! Hindi napigilan ni Samuel ang magmura ng malakas habang patuloy na nagbabago ang kanyang ekspresyon. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi nakakagulat na si Ricardo ay nang ahas na paalisin siya ng direkta. Isa siyang big shot kahit local. Ngunit ano ang magagawa niya? Dapat ba siyang gumamit ng mga komersyal na paraan upang dahan-daang ibagsak ang Lowe's Pharmaceutical gamit ang kapangyarihan ng mga alyansa sa negosyo? Kailan mapapawi ang galit na ito? Biglang nagkaroon ng malakas na kalabog nang may tumalon sa bintana papunta sa ikalimang palapag kung saan sila matatagpuan. Nagulat sina Romeo at Harlow habang si Samuel ay nagtataka na tumingin sa bagong dating, isang matipunong lalaki na may mabangis na mga katangian na may suot na eye patch sa isang mata. Hihihi. Sinong nagsabi na walang naglalakas loob na guluhin si Ricardo o si Miranda? Tumawa ng nakakatakot ang lalaki nang makapasok sa kanilang silid. Sino ka? Kinakabahang tanong ni Romeo habang pinagdududahan siya ni Harlow at Samuel. I am Saber from NC Organization, confident na sagot ng matipunong lalaki. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, ang mukha ni Samuel ay puno ng pagtataka, ang mga tao mula sa NC Organization. Ang isa na nagsasabing siya ang pinakamalaking organisasyong kriminal sa rehiyon ng Coronet River Delta. Ngumisi ang isang mata na malakas na lalaki, mayroon kang ilang kaalaman. Oo, kami ito. Si Caden ay dati nang gumastos ng 220 milyon sa pagkuha ng isang eksperto sa Transmutation Force na pinangalanang Wild Wolf, sa dark web para hulihin sina Miranda at Nora. At siya ay kabilang sa NC Organization. Ang ligaw na lobo ay pinatay ni Nora kasama ang isang suppressing talisman noong panahong iyon. Bilang isang resulta, ang NC Organization, na palaging kumikilos ng labis na dominanti, ay agad na nagpadala ng isang tao para sa paghihiganti. Hindi ko alam kung bakit ka nandito ngayon. Narinig ni Romeo ang background niya at maingat na tanong. Tulad ng sinabi mo kanina,
Isang kaaway ng kaaway ko ang kaibigan ko. Kaya nandito ako ngayon para tulungan kang harapin sina Miranda at Ricardo. Sabi ng isang mata na malakas na lalaki sa malalim na boses. Habang nagsasalita siya, diretso siyang umupo sa sofa nang walang imbitasyon. Bang! Sa sumunod na segundo, may hinampos siya sa mesa. Mayroong iba't ibang mga circuit at isang maliit na screen na ginamit para sa timing sa bagay na ito. Ano? Ano ito? Bahagyang lumiit ang mga pupils ni Samuel. King hell. Wala ka man lang nakikilalang time bomb. Mahinang tanong ni Saber nang marinig ang tanong nito. Nang marinig ang mga salitang ito, kapwa ang ama at anak na babae ng pamilya Low at pati na rin si Samuel ay hindi napigilan ang pagkibot ng kanilang mga talukap ng ilang beses na may ekspresyon ng gulat at takot sa kanilang mga mukha. A time bomb. Sir, what do you mean? Nauutol na tanong ni Harlow habang namumutla sa takot. Ano pa ba ang ibig sabihin nito? Makalipas ang 2 araw ipadala ang bombang ito sa Lowe's Pharmaceutical New Factory area. Tapos, boom! Bang! Hahaha! Iminuwestro ni Saber ang isang pagsabog habang tumatawa ng ligaw na parang baliw. Tapos naging mabangis ang ekspresyon niya, sa nangyayaring ganito dyan, paano pa nila milalagay ang pabrika na iyon sa produksyon? Mas maganda kung pasabugan din natin sina Miranda at Ricardo. Nang marinig ang mga salitang ito, nagkatinginan sina Romeo, Samuel, at Harlow. From initial shock, naging excited na sila ngayon. Nag-aalala lang sila na walang sinumang matapang na mag-provoke kay Ricardo ngunit ngayon ay lumitaw ang isang hindi makatwirang lalaki nang wala saan. Ito ay hindi lamang nagdudulot ng gulo. Direktang pasabugan nito ang bagong pabrika ng Lowe's Pharmaceutical. Masyadong exciting. Haha! Bilang resulta, hindi lamang ang bagong pabrika ni Miranda ang hindi makapagsimula ng produksyon, ngunit maaari rin itong magkaroon ng malaking epekto sa Lowe's Pharmaceutical sa kabuuan. Great! Ang galing ni Saber. Ang lakas talaga ng NC organization. Hayaan mo si Saber na humawak nito. Excited na bulalas ni Romeo. Pinuri rin siya ni na Harlow at Samuel. Gayunpaman, malamig na ngumuso si Saber at direktang pinagalitan sila, kalokohan. Kayo pa ang mag-deliver ng bomba. Kamakailan lang ay interesado ang ating NC organization na palawigan ang ating impluensya sa Edoland, kaya kailangan nating maging maingat bago kumilos. Hindi ko po kaya ng personal. Gawin ito. Paano kung nalantad ako kapag ang pagsabog ay hindi maaaring makita bilang isang malisyosong pag-atake? Pagkatapos niyang magsalita, tumanggo si Samuel, tama. Sa pamamagitan lamang ng pag-uuri nito bilang isang aksidente ay iimbestigahan ng mga nauugnay na departamento ang mga hakbang sa kaligtasan ng sunog ng Lowe's Pharmaceutical at pipilitin silang huminto sa trabaho para sa pagtutuwid. Sa makatuwid, ang paghahatid ng bomba ay nangangailangan ng ilang teknikal na kadalubhasaan. Sa puntong ito, ilang beses na kumikislap ang mga mata ni Samuel at biglang may naisip. Hinampas niya ang kanyang hita at tumingin kay Romeo at Harlow na may masasamang ngiti sa labi. Sa impluwensya ni na Ricardo at Miranda, siguradong maraming tao ang pupunta para magbigay ng regalo sa pagtatapos ng kanilang bagong factory area. Kaya dapat pumunta na rin kayong dalawa. Sabihin mo na gusto mong makipagkasundo sa kanila dahil kamag-anak na kayo pagkatapos. Lahat. Itago mo na lang ang bomba bilang regalo kapag ihahatid ito sa araw na iyon. Pagkatapos niyang magsalita, nagmulat ng mata si Saber bilang pagsang-ayon, yes. That's settled. Sa oras na ito, nag-aalinlangan na nagkatinginan sina Harlow at Romeo na may mga ekspresyon ng kahirapan na nakasulat sa kanilang mga mukha. Sila raw mismo ang maghahatid ng bomba. Ito. Kung ma-expose sila, hindi ba sila mapupunta sa gulo? Pupunta ka ba o hindi? Kung hindi maniwala ka sa akin sasabugan ko rin ang pabrika mo. Nakita ni Saber na biglang nagbago ang ekspresyon ni Harlow at ng kanyang ama sa isang pag-aalinlangan kaya binyantaan niya ito ng mahigpit. Mr. Low, gusto pa ba ng kumpanya mo na sumali sa Medical Business Alliance ng Coronet Delta? Malamig ding pagbabanta ni Samuel sa kanila habang tumatawa ng nanunuya.